Ako, lintang kumapit para maahon sa kangkungan. Samantalang ikaw lintang umahon sa kangkungan para manipsip ng dugo. At ang mga lintang ayaw bumitaw sa pagsipsip ng dugo. Binubudburan dapat ng magic sarap ng mangisay. Gets mo, ha? Walang yaka? Sinong linta, ha? Hayop ka? Sigaw ni Maggie na sinampalang na biglang si Rosenda. Ang kapal ng mukha mong bayaran ka? Huwag kang mayabang dahil kahit na kailan, hindi mo makukuha si Tyrone. Ha? Ilusyonada ka? Gagawin ka lang niyang parausan. Ilang buwan ka na bang parausan, ha? At hanggang doon ka lang. Bakit pakiramdam mo pakakasalan ka, ha? Mangarap ka ng dilat. Sigaw ni Maggie. Isang malakas na sapok sa mukha ang iginanti ni Rosenda. Sanay siya sa basagan ng muka. Lalo naman sanay siya sa eksenang sampalan at batuhan ng bote. Kay Russell palang manhid na siya. Isang bagay lang hindi niya kayang tiisin. Yun ay yung insultuhin siya. At iisa lang ang kahinaan niya. Si Tyrone. Halos bumalandra si Maggie sa malapit sa Christmas tree. At nagulat ang babae na makitang maayos ito na parang walang nangyari. Isang pangsampalang ibinigay ni Rosenda kay Maggie. Sabay sabing, wala akong balak ariin si Tyrone. Hahayaan ko siyang magpakasarap sa kandungan ko habang nililinis kong mga utak na may agiw. At aalisin ang mga lintang nakasiksik sa dingding. Naiintindihan mo ba? Halos pabulong na sabi ni Rosenda. Pero nanlaban na si Maggie at itinulak si Rosenda. Kaya napasalampak ang dalaga sa carpeted na sahig. Inggitera kang babae, ha? Napakayabang mo. Wala kang modo. Wala kang respeto, sabi ni Maggie. Sinadya niyang umiyak ng malakas na parang inaapi. Nang mamataan ng kanyang mga mata na pababa si Tyrone. Walang kaalam-alam si Maggie na nakikita ni Tyrone ang lahat. At kanina pa siya nasa puno ng hagdan. At narinig niya ang lahat ng sinabi nito kay Rosenda. At halos gusto na nga sana niyang takbuhin at suotan ng jacket si Rosenda. Dahil sa napakaiksi at hapit na suot nito. Kahit naman si Tando at ang hardinero lamang ang makakakita ay seloso at madamot talaga siya. Pinigilan lang ni Tyrone ang sarili dahil dapat ay wala siyang reaksyon. Dahil dapat ay wala siyang nakikita. Halos palakpakan naman ni Tyrone si Rosenda sa katapangan nito. Salamat at nakatagpo siya ng babaeng hindi yuyuko kay Maggie. Salamat at kahit papaano'y nawawala ang takot niya na kung sakasakali na magtapat na siya kay Rosenda at matatanggap siya ng dalaga. Sa naobserbahan kasi niyang karakter ng bagong asawa ay hindi ito mapanghusga at sa palagay niya grabe magpahalaga at magmahal si Rosenda. Pero kalakip niyon ay natatakot siya sa katapangan na iyon ni Rosenda. Ikapapahamak ito ng asawa at alam niya. Alam niyang nanganganib si Rosenda dahil sa ipinakitang tapang nito ngayon kay Maggie. Hindi papayag si Maggie ng ganito lang. Kailangan na niyang kumilos. Kailangan na rin niyang ilagay sa tamang lugar si Rosenda bago pa mahuli ang lahat. Konting tiis na lang, Rosenda. Konti pa. Rosenda, konting tiis pa. Tama na yan. Ano bang kaguluhan yung dalawa? Ang aga-aga. Ano ba yun, Rosenda? Anong ginagawa mo kay Maggie? Anong nangyayari? Kunwaring tanong ni Tyrone. Pero hindi kumibus si Rosenda. Binitiwan lamang ang kwelyo ni Maggie. Saka nagmarcha na patungong kusina. Si Maggie haliparot naman ay mas lalo pa atang sumalampak sa sahig at nagpaawa lang. Lumapit si Tyrone sa kinaroroonan ni Maggie at mahinang bumulong. I told you not to hurt my wife, Maggie. Please, stop this. I'm doing what you ask. Just don't hurt my wife. Gigil na sabi ni Tyrone. Hindi iyon narinig ni Rosenda dahil malayo ang kusina. At busit siya dahil parang pati siya ay pinagalitan nito na hindi man lang inalam ang nangyari. Pagkatapos ay heto at si Maggie pang unang nilapitan. Hindi nga siya dehado at hindi siya papayag na madehado. Pero masakit din ang sampal ni Maggie nor cubes na yun. Putik, nakaisa yun ah. Babawi talaga ako. Babawi ako kapag wala ka, Tyrone. Mahal na mahal mo ang asawa mo na pati nanay niya hanggang ngayon pasan-pasan mo. Leche, kung alam mo lang kamalditahan niya, naku. Naku, sarap tirisin. Sabi ni Rosenda. Nang makita ng dalaga na papunta na si Tyrone sa kusina ay umiwas si Rosenda. Hindi siya pwedeng umakyat ng sila dahil makakasalubong niya ito. Kaya lumabas si Rosenda ng laundry area at balak na doon dumaan at umikot patungong sala. Pero sinundan siya doon ni Tyrone. Samantalang nagdadabog naman na pumasok ng silid si Maggie at doon pinakawalan ng puot at galit kay Rosenda at Tyrone.
Pagdating sa silid ni Maggie ay muling pinagsasaksak nito ang poster. Saka muling pinagdiskitahan ng sira-sira ng unan. Kinuha nitong telepono at may tinawagan. Ayusin mo. Hintahin mo ang senyas ko. Tandaan mo. Ayusin mo. Oo, makukuha mo yon. Alin ba? Yung bagong model ba? Sige, okay. Maging good boy ka lang. Basta yung plano pag-igihan mo. At hintayin mo ang senyas ko. Kausap ni Maggie sa telepono. Pagbibigyan ko pa sanang makaranas ng sarap ang babae mo, Tyrone. Pero matabilang dila. At may sumpit din tulad ni Marjorie. Hindi ako papayag na masira ang mga plano ko. Kaya pasensyahan tayo. Bulong ni Maggie. Hindi ka pwedeng maging masaya kapiling ang iba. Hindi ko isasakripisyong buhay ng anak ko para lamang ang ibang makinabang, Tyrone. Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka pakikinabangan ng iba. Uunahin kong putulan ng pakpakang kalapating nasa tabi mo. Mababa naman ang lipad, akala mo agila kung umasta. Tingnan ko lang kapag nalaman mong totoo, ha? Tingnan ko lang. Panta ni Maggie, habang tila baliw na paulit-ulit na sinusuklay ang buhok pagkatapos guluhin. Samantala, hinabol naman ni Tyrone si Rosenda na nakita niyang lumabas sa laundry. Nagkatingin na naman si Manang Sita at Margie na nagtataka kung paano nalaman ni Tyrone na lumabas ng likod bahay si Rosenda. May kutob na si Manang Sita, pero nananahimik ang matanda. Sa may lababo ng backdoor kitchen na habol ni Tyrone si Rosenda. Rosenda, wait. Wait nga, ano ba? Pigil ni Tyrone na nahablot sa braso si Rosenda. Paano mo nalaman na nandito ako? Takang tanong ni Rosenda. Amoy kita, Rosenda. Yung pabango na ibinigay ko sa'yo kahit 5 meters away ka, ay amoy kita. At ikaw lang ang meron yan. Dahil sa Milan ko pa in-order yan. Sabi ni Tyrone. Uwe, sabi ni Rosenda. Ano bang ginagawa mo dito? Malamok dito, tara na sa loob. Sabi ni Tyrone. Malamok kay aga-aga pa. Mag-e-exercise lang ako. Magja-jogging ba? Sabi ni Rosenda. In our laundry area? Come on, sweetheart. Alam mong hindi yan ang dahilan. Please. Sabi ni Tyrone na gusto ng matawa. Hindi talaga sanay magsinungaling ang asawa. Hindi ito marunong dahil mabilis itong mabuking tulad dati. Alam mo naman pala, bakit nagtatanong ka pa? Ano, patawa ka ba? Di ka naman kalbo, no? Halos manlaki pang butas ng ilong ni Rosenda. Kung tungkol ito kanina, please, hindi ako galit sa'yo. Narinig ko ang lahat, Rosenda. Pero katulad ng ipinakiusap ko sa'yo dati, naiwasan mo. Na naman? Pero bakit? Tanong ni Rosenda na nagdaramdam na talaga. Please, iwasan mo na lang si Maggie. Please, para hindi ako kakaba-kaba. Sabi ni Tyrone. Alam mo kung anong nakakainis, Tyrone? Yan! Yang puzzle na yan eh. Alam ko naman wala akong karapatang mag-demand. O hindi ko ka-level ng karapatan ng babaeng yun. Pero nangangapa na ako, Tyrone. Hindi ko alam kung bakit ganito at bakit ganyan. Kung bakit kabit ang turing mo sa akin. At least man lang ipaalam mo sa akin ng mga bagay na dapat alam ko. Para alam ko kumilos. Mahabang sumbat ni Rosenda. Ang hirap hindi patulan ng biyenan mo eh. Inuunawa ko pero ang hirap. Bakit dapat ko siyang intindihin? At bakit dapat pati siya pakisamahan ko? Sabi ni Rosenda. Sweetheart naman, pinag-usapan na natin ito, di ba? One day pag-uusapan natin ito. Please, ayokong umiiyak ka. Hindi ko gustong nasasaktan ka. Kaya nga ako nakikiusap. Sabi ni Tyrone na ginagapang kamay niya at dinala sa pisngi nito at hinalik-halikan pa. Ha? Ayaw mo ako nasasaktan? Kaya hinahayaan mong tratuhin akong basura ng biyenan mong hilaw. Pinapayagan mong ganito niya ako ituring at ganito niya ako alipustahin. Wow! Natuluyan ng umiyak si Rosenda. Ang hinanakit kay Tyrone dahil kampi pa ito sa biyanan at ang katotohanang parang hindi pa rin siya mahalagang parte sa buhay nito ay masakit para sa kanya. Kapag tungkol na kay Tyrone nawawala ang tapang niya, nasasaktan talaga siya. Sweetheart naman, saka ano bang kabit ang pinagsasabi mo? Saka hindi ba ipinakilala naman na kita sa lahat at sinabi kong ariin mo ang bahay ko? Dahil ikaw ang reyna ko, hindi ba? Sabi ni Tyrone na niyakap na si Rosenda, pero iniwasan ng binatang sagutin ang mga tanong ng asawa.
Hindi na lamang inulit ni Rosenda ang mga tanong. Napapagod na siyang ulitin. Siguro nga hindi pa kinoconsider ni Tyrone na bahagi siya ng buhay nito. Baka nga tulad ng sabi ni Maggie para usan lamang siya nito. Mananahimik naman sana siya kung hindi lamang siya ginagago ni Maggie Sabor. Pero hindi na lang niya ito sinabi. Para ano pa? Paano ba siya lalaban sa isang away na hindi niya kakampi ang referee? Dehado siya doon pa lang. Kaya malakas ang loob ng Maggie Guinness sa mix na yun dahil alam nitong malakas ang kapit nito kay Tyrone at aalamin niya kung bakit. Sorry Tyrone. Ayokong magduda pero maigi ng handa ako. Sabi ko nga sa'yo handa ako kahit para usan lang ako. Total, noon pa man parang yan ang nakatakdang kapalaran ko. Pinasosyal lang dahil exclusive sa'yo. Kung ibang customer ko ng gabing yun, baka pa iba-iba na ngayon ang kumakama sa akin. Sabi ni Rosenda. Kung ano man ang koneksyong meron kayo ni Maggie, katanggap-tanggap man o hindi, isa lang ang pakiusap ko, Tyrone. Sana maramdaman kung hindi mo ako kayang mawala. Sabi ni Rosenda. Kakayanin ko lahat. Kung totoong nasa isip ko na may namamagitan sa inyo ni Maggie, tatanggapin ko, Tyrone. Babae ako at ramdam kong ibang mga tingin sa'yo ni Maggie. Kaya alam ko may dapat akong malaman. Sa isip-isip ni Rosenda, habang malalim na pinag-iisipan ang dapat gawin. Halika na, pumasok na tayo. Wala na ako sa mood mag-exercise. Sabi nilang ni Rosenda at kumalas sa pagkakayakap ni Tyrone. Okay, I'm sorry again, sweetheart. Saka please, magpalit ka ng damit. Sa akin lang dapat ang view na yan. Sabi ni Tyrone at hinalikan pa siya sa noo. Nauna nang pumasok si Rosenda at hindi na hinintay pa si Tyrone. Agad siyang dumiretso sa itaas at nag-shower. Masama pa rin ang loob niya pero buo ng pasya niya. Buo ang loob na tutuklasin niyang mga hindi niya alam. Samantalang nakuyom naman ni Tyrone ang kamao. Saka tumingala para pigilin ang luha. Alam niya nagdaramdam si Rosenda. Alam niyang iniisip ni Rosenda na hindi siya mahalaga sa buhay niya. Natatakot na si Tyrone dahil baka mawala ito sa kanya. Pero sa sandaling sabihin niya kay Rosenda ang lahat, mawawala rin sa kanyang dalaga at hindi niya kakayaning makita ang puot sa mga mata ni Rosenda. Diyos ko, ano pong gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Haharapin ko po ang lahat. Pero sana huwag mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Panalangin ni Tyrone. Akala niya noon mahal na niya si Marjorie. Pero nang mawala ito at halos wala siyang masayang sandaling maalala tungkol sa dating asawa, ay naisip ni Tyrone na baka hindi naman nga. Dahil na rin sa napakabilis rin niyang kalimutan ang damdamin na yon. Ang naiiwan lamang ay puot at galit. Lalong-lalo na ang guilt. Yun lang ang nag-uugnay pa sa kanila ni Marjorie. Pero si Rosenda, sa sandaling panahon ay ganito nakatindi ang pagmamahal ko sa kanya. Paano ko kakayanin ang lahat ng ito? Bakit ganito? Bakit ganito kahirap magmahal? Bakit niyo dinala sa akin si Rosenda? Kung hindi ko magawang mahalin siya ng lubusan, bakit ang lupit niyo sa akin? Bakit? Bakit? Ang hinanakit ni Tyrone na hindi niya sinasadyang naisatinig. Kaya naman biglang napalabas ng likod bahay si Manang Sita. Naabutan niyang nakalugmok sa isang sulok ang among lalaki. At doon mag-isang umiiyak. Awang-awa siya dito. Wala man lang itong malabasan ng hinanakit at problema. Uli lang lubos si Tyrone. At dahil laki sa ibang bansa, wala itong kaibigan dito at nabulag pa. Narinig niyang usapan ng mag-asawa. Narinig niyang mga sumbat ni Rosenda. Naiintindihan niya ang babae. Pero naiintindihan din niya ang takot ni Tyrone. Ano nga bang solusyon sa lahat ng ito? Sir, halina kayo. Hindi pa kayo nag-aalmusal, mag-aalas 10 na. Mag-aalala din si Rosenda kapag hindi pa kayo kumain. Sabi ni Manang Sita. Pagod na akong magtago, Manang. Pagod na akong matakot. Pagod na akong maging duwag at umasa. Mahal na mahal ko po si Rosenda. At si Rosenda lang ang trumato sa akin ng ganito. Alam niyo yan. Pero paano, Manang? Paano ko sasabihin ang katotohanan? Guguho ang mga pangarap ko para sa kanya. At si Rosenda paano? Sabi ni Tyrone. Manalangin ka, anak. Ipagpasa Diyos mo ang lahat. Sabi ni Manang Sita. Diyos, siya nga ang may gusto nito, hindi ba? Nakakailang pakiusap na ako noon pa kay Marjorie pa lang. Pero hindi niya ako pinakikinggan.
sabi ni Tyrone na sinabunutan ng sariling buhok. Ay Diyos kong batang ire, huwag kang ganyan. Ang lahat ng ito'y may dahilan. Ipanalangin mo lang na sapat ang pagmamahal ni Rosenda para maunawaan ka at mapatawad na rin. Ipagdasal mo na sana si Rosenda na ang huli. Kung kinakailangan mo nang harapin ang lahat, gawin mo. Yun lang ang makakapagpalaya sa iyo, anak. At ang babaeng tinik sa buhay mo, mawawala lang yan kapag hinarap mo ang mga takot mo na ginagamit niya laban sa iyo. Payo ng matandang parang naging ina na para kay Tyrone. Alam namin ang lahat, Tyrone. At kaya kami nananahimik ay para protektahan ka. Hindi namin gustong maaaring mangyari. Kaya ganito din kami. Ikaw ang mahalaga at ikaw ang pinoprotektahan namin. Kaya mag-isip ka, Tyrone. Kung kami na mga kasambahay mo lang, ganito ka proteksyonan. Si Rosenda pa kaya? Paalala ni Manang. Nakakalimutan mo ata, Tyrone, kung gaano nakalalim ang pinagsamahan nyo. At sa tingin mo ba mababaw na klase ng babae si Rosenda para sukuan ka ng ganun lang? Napakabait na bata ni Rosenda. Unang kita ko pa lang. Kaya alam ko maaaring magalit man siya at masaktan sa lahat ng ito. Pero alam ko, anak, mapapatawad ka ni Rosenda. Pero bago mo magawa yan, patawarin mo muna ang sarili mo, Tyrone. Mahabang sermon ni Manang Sita. Piping saksi ang matanda sa lahat ng dalamhati at paghihirap ng kanyang amo, na para na niyang anak. Panalangin ni Aling Sita na si Rosenda na nga sanang destiny ni Tyrone para matapos ng delubyong ito. Nakakaawa na ang amo nila. Ilang taon ng kalbaryo ang nadarama. Nanatiling nakayukyuk si Tyrone sa gilid ng lababo. Hinayaan na lamang ito ni Manang Sita, pero matapos sa mga kalahating oras ay pumasok na din at umakyat sa taas. Sa silid ay naabutan niya nagsusuklay ng basang buhok si Rosenda. Pumasok lamang si Tyrone sa banyo at naligo na lamang din. Pagkatapos magbihis ay lumabas na lang si Tyrone ng silid dahil hindi naman siya kinikibo ng galit na asawa. Sa library muna naglagi si Tyrone. Buong maghapon. Nagplano at nagpakatatag ni hindi ito nagpaakit ng pagkain. Tumagal ng 2 araw ang tila cold war ng dalawa. Ikatlong gabi hindi na nakatiis si Tyrone na hindi sila nagkakausap ni Rosenda. Sabay nga sila kumakain pero para naman silang mga tuod. Hindi niya kayang ganitong nangyayari. Pangatlong gabi pa lang pero parang ang layo-layo ni Rosenda at hindi niya kaya. Nayayakap niya ito, oo. Hahayaan siya nitong yumakap pero walang sagot. No hugging back. At ang sakit nun. Mas masakit sa mga gabing wala siya kahit ano kay Marjorie noon. Sa pag-iisip niya sa loob ng library maghapon at magdamag, na-realize ni Tyrone kung ano nga ba ang mas masakit. Kapag nagpatuloy siyang maglihim kay Rosenda para lamang maprotektahan ito o dahil sa takot niyang mawala ang dalaga, ay unti-unti rin naman itong nawawala. Hanggang sa baka mawala rin ang tuluyan at wala siyang aksyon na ginawa. Sa pagmumuni-muni ni Tyrone, lalo lamang siyang sinasampal ng katotohanang hindi niya kayang mabuhay nang wala si Rosenda. At hindi niya kakayaning kasuklaman nito. Pero kung patuloy siyang maglilihim, alam niya mas malalim ang hinanakit ng asawa. Mas lalong lalayo ang distansya niya. Mas nanaisin pa niyang malayo dito pero at least na ipagtapat niya ang totoo at malinaw niyang nasabi kung anong lugar ni Rosenda sa buhay niya. Bumalikwas sa pagkakaupo si Tyrone. Naisip ang posibilidad na baka